Hello, good afternoon mga kalala mobs. Usapang biyahe to. So habang nag-aantay ako ng booking ngayon, mas pinipili ko, medyo wise ako ngayon. Tapos kinocompute ko per biyahe, kilometers, yung gas, yung toll gate. So na-realize ko, na-compute ko, so matotal talo. Abuno ka, abuno. Kasi kanina, Kalinga, Apayaw, ayan o, Kalinga, Apayaw na yun, hindi ko malaman. Basta Bacoor to Kalinga, nasa 261 kilometers. So, ang rate niya is 3,661 something, ganon. So, kinumpute ko, 261 times 2, balikan, is 522 kilometers. Divided by mo sa 12 kilometers per liter. So pumapatak siya ng 2.6 sa ang gas mo balikan sa 522 kilometers. 2.6 sa tapos yung tollgate mo pa, pagkain mo pa, kasi babiyahin mo siya ng pinakamabilis yan 10 hours, pero pagka sa ngayon hindi mo makukuha yun, mga 12 hours, mga ganon. 12 hours kakain ka, mga ano, siguro sabihin natin 1.5 kasama tollgate. So yung 3.6 na rate, ibabawas mo yung 2.6 na ano, na gas, di 1,000 na lang. Eh yung ano mo, pagkain mo sa tollgate halos 1.5, sabihin natin 1.3, o di wala, abuno ka ng 300, di ba? Buti kung makakuha ka ng booking doon sa probinsya na, malimali ang mga pinya ni Lala mo pag probinsya na, pahirapan ka maghanap, halos kakain ka pa dyan ng mga ano, minsan malasing ka 30 kilometers, sablay ang pinipoint yan. Nakanasan ko yan dito sa Batangas, mali yung pin, ikot ako ng lipa, kaya talo talaga sa ano, sa pang ano tayo. Kaya kung plano mong kumuha ng bago, huwag ka na mag-try. Kasi ako kumuha ng bago, isang buwan pa lang, 3,600 kilometers ng tinakbo niya, isang buwan. Bugbog, pati katawan mo bugbog kakabiyahe. Tapos ang baba ng rate, abuno ka. Pag sinuma total mo, abuno ka. Sa gas pa lang. Eh, di ko na mamalayo nung nakaraan, nakaka 47 ako. Babawasan ng 20% nilala mo. Tapos yung gas ko, naka-credit card ako, kaya hindi ko napapansin na kung kumita ako. Pero ngayon, kinumpute ko, talo. Yung ibaan na lang Ibaan Batangas from Bacoor. Kinargahan ko lang rep. So, 79 kilometers. So, balikan, halos nasa 700 na higit. Eh, tollgate mo pa, 280. 280 yun, nakagano, sabihin natin 500. Di 1-1 lang ang rate, di abuno ka pa, diba? 500 balikan yung tollgate, tapos yung gas mo 700, di magkano na, 1-2, tapos ang rate lang 1-1, babawasan pa ni Lala Moves na 15% kasi long drive. Wala, talo talaga, abuno. Wala, yung pagkain mo pa, wala pa doon. Tapos yung maintenance ng sasakyan mo, pamboundary. Kaya kung kukuha ka ng bago, papabounderan mo, kawawa yung magbaboundary. Kaya payo ko sa inyo, kung trip nyo talaga maglalabos ng 1,000 kg, mga second hand na lang kuhanin nyo. Kaya pero pag self driving yun, kasi pag boundary mo, baka hindi makaboundary, hindi ma-reach ni driver, mahirapan. Talagang talo, baba ng rate ni Lala Moves. Tapos kukuhanin mo pa sa pick up point, kakain ka pa ng 1 litrong gasolina, kasi minsan 12 kilometers, 15 kilometers. Suntok sa buwan makakakuha ka ng kapitbahay mo na magbubuking, di ba? Kaya sa tiyaga, pwede mo pagtiyagaan, pero siguro maghapon, wala, malabo yung ano, mas parang naka-minimum rate ka rin. Kaya sasabihin na lang 15,000 isang linggo. Malabo yun. Tarong-tarong 15,000 isang linggo. Baka hindi pa binawas yung gas, mga tollgate, pagkain, nila Lala Moves.
Pag kinompute mo talaga ganun, abuti. Pero pag binawas mo yung mga toll gate, gas, saka ano, 2.0 turbo. Ang lakas din sa gas, halos 12 to 14 kilometers lang per liter ang inaano nito, hindi matipid. Kaya kung siguro kung mag-ano ka, siguro mas maganda kuha ka ng Innova ay ano, Avanza o kaya Expander, yung 300 kg. Medyo kikita ka siguro doon, pero yung sa 1000 kg, wala, na-realize ko, na-compute ko, wala talaga, walang mahita. Yung apps lang ang ano, kumikita. Pagka malas ka pa na wala kang LTFRB, mahuli ka. 200,000 yan. 200,000 yan, impound pa. Diba? Kaya sayang. Huwag kang magpapaniwala sa mga kumikita malakas ang ito. Kasi ako naglalamog ako dati, malakas ako mag-tip. Minsan sa maghapon, 3 project ko na nabibigyan ko siya ng 10,000 sa estimate ko kasi hindi ko na rinirekta ko na eh. So nga sabi ko, may negosyo ako na fiberless production sa contractor. Kaya sabi ko, kaysa magpalalamove ako, bumuha na rin ako ng sakyan kahit hulugan. So pag bakante ako, ilalamoves ko. Yun lang, natuwa ako kasi naka-47 ako ng mga nakarang araw. Kinompute ko, pagas ako, sa credit card ko, binawas yung gas ko. Wala rin pala, walang saysay. Sasayang ka lang ng pagod. Bugbog pa sa sakyan. Yun, grabe. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa kumikitang kabuhayan yung wala, tarantaduhan niya. Ang compute nyo parati yung pabalik. Kasi kukuha ka ng bibigyan ka magdo-double booking ka, kasi magkiklik ka nun 600 kg o 800 kg. Mababa rin naman ang rate nun, hindi naman katulad ng sa 1,000 kg. Kahit mag-double booking ka pa nun, wala, talo ka pa rin kasi pabalik mo, makakuha ka ba uli ng double booking, di ba? Kaya supply. Kaya wag na kayo mag-attend ng hindi ko kayo din-discourage. Talagang sa totoan lang tayo, walang kikitain sa lalamogs. Wala. Barya. Mas maganda pa yung nagtatrabaho ka lang ng minimum. Wala ka ng safety ka pa sa katulad niyan sa daan, daming salbahe sa daan, diba? Yun lang usapang lalamuso at kitaan. Legit to, walang kikitain sa transport na mga apps na yan, lalo na transport, kailangan mo pa ng helper doon, tapos trolley, postcard. Pag wala ka nun, tapos wala kang helper, wala ka nang kikitain, mag-helper ka pa, diba? Wala. Kaya payo ko sa inyo, may sarili kayong lumang sakyan, yun na lang ilalabos nyo, yung pang pitix lang. Pero kung gagawin nyo negosyo, negative, wag na kayo magplano, mag-attend na ganyan. Sa akin okay lang kasi may negosyo ako. Pag wala akong project, maglalamogs ako. Pero ito, mas maganda yung dati accept ako ng accept, ngayon hindi ko na ina-accept. Pinipili ko na lang kung may kita ba ako o kaya minsan naunahan ako kasi kinocompute ko yung kilometers. Lahat talaga ng kinocompute ko, wala. Okay lang kung balikan o kaya mas maganda nun, makakakuha ka ng suki. Yun ang yung mga suki. Kasi hindi na idadaan sa lalamogs yun. Direkta na, hindi ka na babawasan ng 20% o 15% sa long ride. Yun lang, for rent mo na lang yung sakyan mo kaysa ganyan. Talo sa maintenance. Yun lang po mga ka-FB, mga ka-L300, mga ka-1000 kg. Ingat kayo.